Anong masasabi niyo sa love team nila? Ni Edu at ni Viancy? Napapanood niyo, nakikita yun. Parang naging close yung dalawa. Lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi niyo bilang tatay? Ano po, ang ano ko po, alam ko yan. Nag-love team sila. Pero hindi ko po alam kung ano talagang close na close ang dalawa. Hindi niyo pa siya tinatanong talaga na, anak, ano na ta? Wala naman. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga. At payag kayo dun sa setup ni Kalinga Prab na parang may love team, may magkasama sila sa Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko hindi pa payagan. So, hindi hinahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Oo, kaya tiwala po talaga ako. Tiwala man po kayo. Tiwala po kay Eds. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Okay naman po. Ganun pa rin parang yung love team niyan. Yung love team niya, okay naman. Okay naman yung ano nila ngayon ka. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko, kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na susuporta? Kung anong gusto niya. Kung sino. Okay. Oo, nasa kanya naman yun. Ay mabait naman si Edu. Tsaka mapagkakatiwalaan. Para po sa akin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, magtapos muna. Pag nakapagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So, kung nagustuhan niya si talaga, at yun yung gusto niya, gusto ko, mami, nandun kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami makikisama, hindi naman kami magsasama. So, papayag po kayo? Opo. Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero, nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng pag-aaral? Ay, opo. Kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Huwag na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Ay, nako. Good morning, good afternoon, and good evening muli guys. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And nako, ito na siguro ang isa sa pinakamagandang episode po na nangyari dito sa kwento ng Edsy po guys, no? Napakaraming revelasyon. Nako, pati tatay at nanay ni Viancy mukhang may ibinuking po dito tungkol kay Viancy. And guys, grabe, dami nating malalaman. Kahit kay Papa Eds, yan, sa nanay ni Viancy, sa tatay ni Viancy, at mismo kay Viancy, may mga inamin dito guys. Kakaiba. So, samahan po ninyo ako hanggang dulo guys, no? And mega love shoutout po sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters, and ganoon na rin po sa aking mga masugid na mga subscribers and kahit mga silent viewers po. Mega love shoutout po sa inyo. And huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs Kalingap Prab. And huwag din po natin kakalimutan suportahan ang mga lihitimo na Kalingap Reactors. So yan guys, samahan po niya ako. Let's go! I don't give a fuck what you say. So, Insan, kumusta? Kumusta, Eds, ang pag-vlog? Okay lang naman, Insan. So, dati lang, medyo taas-baba ang views. Pero, masaya pa din. Normal. Patuloy lang kahit, medyo mahirap. Medyo, may mga ganun talaga eh. May mga times na ganun talaga eh. Lalo na kayo busy, may election eh. Pero, enjoy din naman kahit gano'n. Hindi naman ako napanghihinaan. Lalo na ngayon, di ba? May mga bagong tinutulungan. Kailangan magsumikap. Tama. Nice. Yan. Mas motivated kasi may mga bagong kasama. Sinong kasama mo? Sila, yung mga lalay ko.
Tapos, alam mo na. Ay, si Viancy. Si Viancy, siyempre. Kasama kasi siya eh. Grabe, guys. At yun, nakakawala din ng pagod kasi content siya. Mas motivated. Ay, grabe naman. Busy pag ako nag-vlog. Kaya minsan nga, layo-layo na namin nakakapag... Saan kayo nakakarating ngayon? Minsan hanggang doon sa dulo ng bayan na isang Kapalongga? Grabe yung sobrang layo nun. Layo nun. Isang oras mahigit. Kina Jezebel. Oo. Grabe. Isang oras. Isang oras mahigit ang biyahe. Minsan nga nakaawa na rin ako eh. Kasi, syempre, siya, Babae. Angel siya, babae pa siya. Pero, Minsan nangingitim na kahit minsan nga, di ko na walang arte, no? So, sa pagpa-vlog nyo, ano yung parang, ano yung napansin mo, or mas nakilala mo ba siya? Ano yung napansin mo sa kanya? Mas siya, masipag talaga siya eh. Doon ko talaga napatunayan na yung talaga totoo talaga. Totoo talaga. Saka hindi siya, yung maganda sa kanya, hindi siya mareklamo kahit nga minsan na nagsasabi na ako, ay, huwag ka na muna dyan, ako na muna bahala dito. Sasabihin niya, hindi, huwag na, trabaho ko to eh. Ay, grabe naman. Parang nakakatawa. Tinalo pa siyempre, ako nahihiya ako kasi siyempre, baka pagsabihin mo sa akin, uy, bakit ganyan? Ang itim mo na. Beyonce. Hindi, okay lang. Bagay naman sa kanyang maitim niya morena. Yun nga rin na. Hindi pala siya mareklamo. Parang mareklamo pa yung dati mong Uy. Yun nga. Tinalo pa. Grabe, guys. Muli na naman nilang naalala si Miss E na mas mareklamo pa daw kaysa kay Viancy. Siyempre, totoo po yun, guys. Ang nakakatuwa, guys, ay malaman natin na masyadong motivated ngayon sa pagbablog or sa pag-scout itong si Papa Eds dahil mas madalas nga po niya makasama ang kanyang wifey po, And yun naman, nakakatuwang malaman din na si Viancy pala ay hindi talaga mareklamo at napakasipag. Yun yung mga hindi ko alam, guys. Ang dami nating talagang malalaman. Umpisa pa lang ito, guys, at mas marami pa. So, ituloy po natin. Nagsasabi siya, gutom ka? Ako na nakabi kung gutom ka na. Minsan di na, di nagsasabi. Grabe, Pero di naman sila nagugutuman masyado. Pero, grabe, no? Ang ganda lang kasi yun nga. Sulit yung bakasyon. Sulit talaga. Matagal-tagal ko pa, di mga isang buwan. Ayos yan. Kaya parang sipag nyo mag-scout. Ayun, no? Magan nga ako ngayon eh. Grabe, inspired. Matindi, Masaya talaga. Pag may kasama talaga, mas maganda. Of course. And kahit naman siguro sino, guys, talagang ganadong-ganado kang mag-work. Kapag kasama mo naman ang iyong minamahal na, sino nga ba naman ang hindi, di ba? Karamihan, lagi ako lang solo mag-i-scout. Medyo tagang tanghali. Uwian na. Pero ngayon, halos kahit hanggang hapon, medyo kahit kaya pa rin eh. Uy, grabe naman. Maaga kayo na-scout. Mga alas 9, alas ganyan. Tapos, Ano yung ni Viancy sa'yo? Ano yung trabaho niya sa'yo or yung tinutulong niya sa'yo? minsan cameraman. Tagabuhat ng mga magaganda. Lang naman. Basta nasa, lang siya, assist. Assist lang. Hindi ko naman siya binibigyan ng sobrang gibat na trabaho. Yun nga, lakad lang. Talaga naman medyo malayo minsan. Ayun lang. Medyo looban yung papasukin. At di na kasya yung kutsi. Pero doon ako nabilib dun sa sinabi wala siyang reklamo. Hindi talaga. Totoo yan, guys. Yun Kahit close na kayo, di ba? Minsan kasi pag close ka na, doon nalabas yung tunay mong ugali. Yun. Hindi naman siya agad. Grabe. Yun yung pinakatotoo, guys, na kapag mas naging closer ang mga tao po, doon ay nawawalan na po sila ng ng hindi na patumpik-tumpik sa pagsasalita or hindi na nahihiya magsalita na may mga bagay na hinihiling or nagrereklamo. Pero si Viancy nakakabilib, guys, dahil hindi siya gano'n, Kakaiba talaga. Kapag napakaswerte din ni Papa Eds talaga kay Viancy, guys. Totoo po yun. Galing. Grabe. Mas maganda nga yung Niya yung down to earth talaga. Saka di siya nagbabago, no? Ganun talaga siya. Correct. Minsan lang, kulitan lang. Pag Grabe naman. Normal. Yun. Puro puro tulog lang minsan. Tulog siya pag Biyaya at malayo, hindi sanay sa ganun eh. Okay. Ikaw ang nag-drive? Minsan pag gamit namin yung kotse nila JP or ni Kuya Sam. Yun, may driver man kami. Kasama sila, Oo, nakasama ko namang Sila Kuya JP minsan. Para safe din kayo Yun. Hindi ko naman dinadala pag alam kong dito. Oo.
Pag mga liblib baga, nakatakot isama yung mga babae. Hindi ko siya inaano. Hindi mo sinasama pag mga shadow liblib. Kahit nga over, kabilang isla. Parang Yun guys, yun ang isang bagay na kinabibiliban ko kay Papa Eds po, talagang alagang-alaga po niya si Biancy at hindi niya hinahayaan na may mangyaring hindi maganda dito. And sinisigurado niya na magiging safe, kaya mas marami silang kasama, mas safe sila, lalo-lalo na nga sa sinabi niya na mga liblib na lugar, ay talagang hindi na niya sinasama si Biancy sa mga ganung lugar po, mas dinadala niya si Biancy sa mga magagandang lugar nga daw, guys. And yung tipong parang namamasyal lang sila habang nag-i-scout. The best ka talaga, Papa Eds. Alam kong nakakahagas Oo. Alam kong... Ganyan din ako kay Jack dati nung sumasama pa si Jack sa akin. Hindi ko sinasama sa mga liblib. Yun. Sigurado kong rin siya, yung... safe. Oo. Safe. Saka yung sa lugar na na maganda na para... Yan. At the same time, pag Napatawa ko kayo. Parang enjoy lang. Parang masaya lang. Parang namamasyal. Namamasyal lang. Parang hindi na masyado. Minsan nga sabi niya, parang hindi naman tayo nagbablog eh. Kaya lang tayo dito, namamasyal lang. Kasi kaya enjoy talaga. Mabilis ang oras. Bumibilis pala ng oras. Huwag kasama siya. Mabilis ang oras. Totoo po yun. Kulang din. So ngayon, bala kong isama sila mag-lunch ba? Sila Biancy. Kasi tagal ko na silang binablog, di ko pa sila nakakasama sa family ba ganyan? Madalas focus lang tayo kay Biancy. Yun, tama yun. Diba? Sasasabi niya, lagi na lang tayo sa bahay. Labas naman tayo. Kaya nga sinabihan ko siya na tayo. Kahit lunch lang, kasama yung family niya. Una ka na insan, Yan yung pinaka-the best na pag-i-scout po siguro, guys, habang nagtatrabaho ka, ay nag-e-enjoy ka. Yun. Kaya siguro talagang super inspired talaga si Papa Eds, and tama po yun na i-enjoy din nila yung bakasyon po niya, bakasyon ni Biancy. And guys, alam po na mga yan. Hindi po niya basta isinasama si Biancy po, Nagpapaalam po siya sa mga magulang ni Biancy, at kapag maluwag naman yung schedule ni Biancy, wala namang mga importanteng gagawin sa bahay, ay talagang pinapayagan din siya. So yun. Una ka na sa bahay ni Biancy, sunod na lang kami. Sige. Para makapag-ready na rin sila mama niya. Uy, tuloy yung tindahan. Ganda na talaga dito. Tatapos na yung tindahan. Okay, ganda rin. Tao po. Delivery. Uy. Delivery ng gwapo. Uy, grabe, delivery ng gwapo. Kamusta? Nasaan sila, Kuya Rabat? Nandun. Ako muna ang pansinin mo. Mamaya na si Rab. So okay ka lang? Dito? Uy! Talaga nga naman si Papa Eds, talagang nakahawa ka agad. At para bang ang tagal nilang hindi nagkita, Talaga sobrang miss na miss nila. Sa itsura pa lang nila, na-miss na kaagad nilang kanilang pagsasama or pagkikita. Yan, hawa ka agad. Matindi si Papa Eds. Hindi ka napagod dun sa nakarang paglabas? Pagkasama kami, lahat napapagod. Uy, grabe. Ang sweet. Nangingitim ka na. Naka-pimples ka na din eh. Hindi raw napapagod si Biancy, guys. Dito ka na lang sa bahay. Ako na lang magtatrabaho sa pamilya. Ay siya. Doon ba sila tita? Kasi, baka... Ayan guys, yung kulay ni Biancy actually talaga naging mas darker siya, pero hindi siya hindi pumangit. Kumbaga bagay na bagay pa rin sa kanya. Kung bagay sa kanya yung pagiging maputi, okay pa rin siya sa ganitong kulay niya, Galing. Natural talaga yung ganda niya. Ano na mo pa ako inahawakan. Ikaw nagkawak na kamay ko. Nga pala, maalis pala tayo. Sabi ni Insan. Yun na? Hindi, bukas pa. Uy! Ano ba? Sige, sabihin ko sila. Sige na. Ay, nako, bitawan mo na. Bilisan mo okay na, huwag ka nang bihis. Ganda ka na eh. Maganda na sila. Ayan, pasok ka muna. Mamadali. Sorry. Grabe.
Parang bata. Hello po, tita. Good morning po. Ay, bless po. Uy, ang sweet naman ni Papa Eds. Po. Siya nga po pala, maano tayo? Malabas po sana tayo sa... sabi po nila pinsan ay. Tayong family po, ano. Naks, guys. Ay, di po. Guys, take note. Tayong family, ang sinabi ni Papa Eds ay lalabas daw. Grabe, ano, sinasama na niya sarili niya as part sa family ng, ano, family batalero. Malupit. Grabe, po yan. Kasi, ang tagal na namin po kayong binablog nila pinsan, pero di man lang tayo kahit isang beses halos makalabas ng ano, para Laging busy ay. Madali lang naman po yung tita. Makain lang naman po tayo. Mabilis lang, tapos balik na lang ulit tayo. Sige. Sige po. Tapusin ko lang to. Sige lang po. Para ano. Actually guys, may natatandaan ako na lumabas din sila before nung kasama si Kuya Val po, ano. Yung time na i-turn over ni Kuya Val yung tricycle po nila and yung kasama na rin po yung motorsiklo. Ayun, nag-outing din po sila, kumain din po sila sa labas. Yun lang po yung isa sa mga natatandaan ko. Bukod dito ngayon sa gagawin nila ngayon. Yun. Madali lang naman to. Kailangan niyo po ng tulong. Ay, huwag na. Grabe. Okay lang po. Sanay-sanay tayo sa trabaho. Uy, mapilit talaga guys. Seryoso. Mababasa ka. Okay lang po. Sanay tayo dyan, mabasa sa trabaho. Seryoso siya. Para po makapag-ano kayo. Ako na pong bahala, tita. Okay na po yan. Mag-gis na muna kayo. Ako na muna dito sa trabaho. Sana na itagawa. Ang init pati. Guys. Naka. Kaya nga po para makapag... Ano naman tayo, magpagpahangin sa labas. Kasi mabanas dito. Matindi guys, matindi itong ginagawa ni Papa Eds ngayon. Kakaiba. Talaga itinuturing na niya yung sarili niya na part ng pamilya ng batalero po guys, no? And sa tingin ko, sa tingin nyo rin ba, mukhang nanunuyo na ng formal itong si Papa Eds. Ganyan po kasi mga ginagawa ng mga guys, lalong-lalo na yung mga, nung sinaunang panahon, di ba guys? Unang sinusuyo yung mga magulang para mas maging maluwag para sa kanilang dalawa ng kanyang iniirog, di ba guys? Hindi kaya pang panunuyo na ito, seryoso na talaga si Papa Eds guys. Tuloy po natin, alamin natin. Bakit mababasa ka? Sige lang po. Okay lang. Dandahan lang. May tubig guys. Sweet nila magbiyanan, ha? Salamat. Naghugas na yan. Opo, wala naman. Naghugas na si Edo. Seryoso talaga siya. Para susunod ay... Mababasa ka, kuha tayong tuwalya. Uy, sweet naman niya, no? Tuwalya. Mababasa ka. Grabe, guys. Okay lang po. Ang sweet ng biyanan ni Edu. Kumusta na? Okay lang, pero totoo lang, sobrang galit ko eh. Uy. Hira ka. Galit ka pa rin hanggang ngayon. Napapanood ko yung live mo, galit ka na. Bakit? Galit ako doon high blood sa... ka niyan, init pa naman ng panahon. Oo nga, pero galit na galit ako doon sa nagbalahura kay Beyonce. Naku po. Hiran ako. Hanggang dito pala, galit ka pa rin. Hindi, wala sa tama eh. Yung timing, wala sa tama. Hindi, di ba? Kailangan nating kailangan nating iiwas yung mga bata sa busing. Tama yan. Tapos, babanatan mo ng ganun, pabalang-balang. Kawawa yung bata. Tama naman yun. May point ka Oo, sa totoo lang. Uy. Kala ko pa naman, siga na. Iyak pa. Pinilit ko. Bakit? Alagaan. Alam niyo guys, siguro naman napansin po ninyo, minsan parang nakakaasar itong si Dr. Lab. Pero ang totoo po niyan, napakabait po nito sa personal. At napakababa din po yung kanyang kalooban, napakababaw, pati ang kanyang luha, lalong-lalo na kapag ang dinedepensahan niya ay si Viancy. And naramdam mo kung paano niya pagmalasakitan. Parang tinuring na talaga niyang anak na rin si Viancy guys. At dito ako bumibilib din kay Dr. Lab. Talagang tinatrabaho niya lahat para sa pamilya ni Viancy. Nakatodo alalay siya sa pagpapagawa po dyan sa bahay ni Viancy, kahit sa tindahan. And ang dami, may magandang balita din po siyang sasabihin mamaya-maya. At lalo na yung ibabalita ni Kalinga Prab, guys. Naku, ang lupit. And yes, guys, okay naman yung sinabi ni
ni Dr. Lab na talagang pinoprotektahan po nila at yan po ay nasa rules po ng Kalingap po na kabawal-bawalan po sa amin na mga lehitimo na reactors na balahurain ang mga beneficiaries ng Kalingap. So yan po talagang kaya tayo good vibes lang palagi. Huwag tayo masyadong sa mga issues kung hindi naman talaga kinakailangan, di ba guys? Ingat-ingat tayo sa pagbibitaw po ng mga salita, lalong-lalo na po para sa mga beneficiaries ng Kalingap dahil yan po ay talagang alagang-alaga po ni na Kuya Val at ni na Kalingap Rab yan. So yan, tuloy. Biansi. Oo nga, wala ka namang ginagawa masama. Binabalahura lang. Umiyak. Yun ang hindi ko gusto. Okay na. Naintindihan ka Grabe Tapos na yun. Bilang pangalawang tatay ni Biancy, naiintindihan kita. Na masakit para sa'yo. Tara na! Ito na lang, may bago akong good news sa'yo. Ano po? Halika tayo. Si tatay, gagawa dun sa bubong ni Biancy dito. Yung galing kay Tita Ping Provido. Oy, sa Teres. Sa Teres. Salamat. Tara tayo. Pakita ko. So yun na guys, ang isa sa pinaka-good news po ngayon dito sa episode na ito dahil minsan may nababasa na rin po ako sa comment section po ni Kalingap Rab po na regarding nga po sa gustong ipagawa ni Ma'am Ping Provido, yun nga po yung para sa terrace sa taas ay may mga nagko-comment na kaya daw hindi inabot ay hindi na ipinaalam kay Kalingap Rab yung pagpapagawa sa tindahan gawa ng Naku, Diyos ko, wag na nga. Ayoko nang ituloy guys pero alam ko naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Hay nako, tuloy. Lamat sa kami. Kami. Ito po kuya, si Foreman Jun pala, siya yung gumawa ng swimming pool namin na sobrang ganda po. At ang dami na rin niya nagawa doon sa transient. Sobrang galing po nito ni Foreman Jun, lalo na pagdating sa swimming pool at sa mga ginagawa sa resort. So, Foreman Jun, ang plano dito, lalagyan daw ito ng bubong. Ano po yung sa tingin yung Suggest ko po dito, boss, yung trellis. Trellis. Ganda yun. Polycarbonate yung bubong. Ang gusto niya guys, ang suggestion po ni Mang Jun ay trellis. Alam niyo naman po siguro kung ano itsura ng trellis po, yung pong wood na may mga paganyan-ganyan and lalagyan ng polycarbonate. Ang ibig sabihin ng polycarbonate, yung transparent siya na pwedeng may kulay green, merong blue, meron ding white. And para sa akin naman, dahil sa terrace naman yan at hindi naman talaga tinatambayan pag daytime, trellis din pero hindi siya lalagyan ng polycarbonate. Yan po naman yung para sa akin. Para sa American style and European style po, naka-trellis siya and then paggagapangan po ng ubas o ng grapes. So yun, and ang grapes po kasi guys, madali pong mabuhayan. Kahit po itanim mo yan sa kalahating pinutol na drum, mabubuhay na po siya doon. Madaling buhayan at hindi niya kailangan ng malamig na lugar. Kagaya po doon sa lugar namin sa La Union po, marami pong grapes doon. And alam naman po natin na ang lugar ng La Union guys, mainit. Kahit katabi po ng Baguio, mainit dahil tabing dagat po ang La Union. So yan po guys, ganun po kasimple ang pagtatanim ng grapes. And pwede sila magpaturo kay Ate Edna. Expert na rin si Ate Edna dyan. Gandang tingnan po siguro yun guys. Yun. Yung transparent? Yun po, transparent. Yan. Kaso ang budget lang nila ni Tita Ping is 100K. Kasya ba, Foreman Jun yung 100K na sponsor ni Tita Ping? Bali kasi, sir, balik po kasi yung mangyayari dyan, hindi pa natin sure kung talagang magkakasya po yung 100. Bakit? Kasi siyempre po, kung gusto nyo pong magarbo yung design ng trellis, medyo po ko siguro. Actually, mahal po mahal po yung mga, guys, yung mga plain na tabla. Siyempre, malaki-laki yung terrace po nila. Kailangan dyan, at least mga 2x4 o kaya 4x4 yung mga poste ng trellis na gagamitin dyan. Napakamahal po ng kahoy guys. Mas mura pa nga ngayon ang bakal. Pero ang pangit naman po kapag bakal ang ginamit. Talagang pag sinabi trellis, tabla po talaga. Kahoy po talaga yun guys. Doon siya nababagay. Kulangin yun. Sa tingin mo, magkano abutin? Kung yung maganda talaga kasi
Hindi naman natin tulagyan ng pangit dahil maganda yung bahay. Kasi Kaya nga po, kitang-kita yan. Ang ganda po. Oo, Ang ganda po. ng Ang ganda bahay. po naman, Wala Dok. namang problema Opo. kasi yung mga sponsor ni Beyonce, mababait man lahat. Opo. Sabihin mo lang kung magkano estimate Siguro, mo talaga. kung mag-ano po tayo, Grabe. mga 50 to 200 po yun, pwede po yun. Mga 150 150 to to 200 kasama So, kung kumamit polycarbonate. tayo ng mga 50,000. Opo, cool. Kasya na yun, Ito na lang, bibigay ko 200. sa yung 100K, simulan mo na. Opo. Then, pag kulang, Yun. yan si Doc ko. Oo, sige. Yan, pwede yan guys. Kumbaga progressive. Kumbaga habang ginagawa, makikita yung tamang budget. Kumbaga, nandiyan naman po yung mga resibo. Yun, transparent po yun. Maganda yun. So, yan po, Tita Ping. Oo, murahin. tama. Ay, wala. Ano yun na talaga. Sira na yun lahat. Gagawin na po. Sa mga naghihintay po dyan, ito na po. No? Good news. Ano lang po, kumbaga, maghintay lang po tayo kasi gagawin naman po yan lahat. Yan. Po talaga tayo beneficiary, di lang naman po si Biancy. So ito na po si Kuya Jun ang madali nitong ito. Nice, nice. Okay na? O sige, ito alam niyo mga kalingap, kaya namin to nakilala si Foreman Jun. Fan na fan ito ng EDC. Ayun, grabe. Sa nag-message sa akin, nalaman niya nagpapagawa tayong swimming pool. Siya na po yung presenta. Kaya andito na siya. Ito na, si Biancy, papicture ka na. Idol mo ba gayan? Naku po, grabe Idol ano na yung idol na kwento. yan. Nagbigay din siya ng solar. Ay, ano yun, ilaw. Yung pong yung pong nakakabit po dyan sa labas. Oh, Galing ka pa okay. Maynila po. Taga Manila ito. Grabe rin guys si Mang Jun, no? Isa siyang contractor na kaya napunta dyan sa Daet, taga Manila po siya, taga rito po siya sa Maynila, no? Nag-message siya dahil talagang sobrang fan po siya ng EDC. Solid kalingap din po yan, guys. And yun nga, naging contractor na rin siya sa pinapagawa ni Kalingap Rab, yung transient house niya, tsaka yung swimming pool. And then isa rin pala siya sa nag-donate sa EDC, guys, yung solar lights. Grabe hindi ko akalain na ganito ang kwento ni ni Mang Jun, guys. So tuloy. O sige, picture ka. Upo ka dyan. Ako na picture. Tindi 1, 2. Ay, naka-timer. Yun lang. Isa pa. 3, 2, 1, smile. Yun. Grabe masasabi sa kay Biancy? Maganda? Maganda? Maganda. Mas maganda sa personal, no? Opo. Ganda po, mas maganda. Yun ang isang gustong-gusto ko rin mangyari, guys, na hanggang ngayon hindi ko pa rin po nagagawa na makita ng personal. Itong si Biancy, tagal ko nang pinaplano, pero every time na nandito sila sa Metro Manila, guys, natatapat talaga na sobrang busy naman po ako, kaya hindi matuloy-tuloy. Pero siguro, pagdating ng pag sila ikinasal or what, sasadyain ko talaga sa diet yan. Yun. Eds, Wow, bagay po sila bagay. Yes. bakit mo sila pinapanood? Ano po talaga, solid po talaga ako ng Inchi. Pero yun, ano po naman pinapanood ko. Grabe, paborito mo Kasi lang doktor na palagi ako Oo. Dr. Lab, sa live niya po. huwag mo nang panoorin niya. Nakakilad ka. Para hindi pasukin na naman. Sige. Lagyan. Sa labas yun, di ba? Labas yun. Tapos doon din sa doon sa likod. Okay. Tapos ito mga bintana, lalagyan din yan. Nice screen. Kasi malamok pa paggabi? Good. Malamok paggabi? Malamok. Kahit araw, malamok yan. Nice, nice. Ganda. Tapos ito nakakatawa dito, no? Yung tindahan pala, tinuloy na rin. Mhm. Ito tayo, bro. Mukhang maganda naman, guys, yung design sa tindahan. Tindahan. Solid. Paano yung bakod nito, Doc? Oo. Sila din yung magpagawa niyan, sila na nagagastos daw lahat. Wow. Maganda. Isa na naman magandang balita, guys, galing kay Dr. Lab regarding nga po sa mga sponsor ni Biancy, yung nagpapagawa ng tindahan. Alam niyo naman kung sino sila na rin po ang gagastos sa pagpapabakod. Grabe, bigyan naman natin ng isang palakpak yan. The best talaga kayo. The best kayo. The best. Saludo. Maganda lahat. Thank you. Naipakita ko naman sila din lahat yung gastos. Sa bagay, pag may bakod na, ganda yan. Maganda na. Maganda. Maganda yung maganda. Hindi naman pala, guys, basta-basta yung yung design po ng tindahan, no? And double purpose po ito, guys. Pagka sila kunwari, dumating yung time na wala na silang oras para magtinda, pwede pong gawing parking or garahe ng kanilang magiging sasakyan. Safe na safe po na parking yan. Ganda.
No? Huwag nyo lang gagalitin si Doc at Huwag niyo akong galitin. Parang awa niyo na. Oh. Huwag niyo ang reaksyonan si Beyonce. ay, Dahil wala namang ginagawang masama yung Pwede naman reaksyonan. Wag lang yung negative Huwag na yung lang. Yun. Takot ka ng bashing. Oh, yung good na reaction. Good vibes. Kasi So yun guys ha, malinaw. Hindi po bawal na reaksyonan si Biancy. Huwag lang po yung klase ng reaction na parang naghahakot ka ng basher. So kaya good vibes lang tayo guys. Di ba? nagpapakahirap kami dito alagaan ng aming mga beneficiaries. Pinag-ingatan natin sila na di mabash. Tapos, correct. Tayo mismong kalingap, yung mangunguna. Pangit po. Pwede naman natin sabihan na off-cam or mag-chat na, Beyonce, ang dami mong basher dito sa TikTok mo, huwag ka na muna mag-TikTok. Magkano na lang, di ba? Kaya sabihan mo si Doktor lang para kami ang Pwede magsabi. sabihan nyo si Beyonce kasi may account naman siya. Pero yung wag yung idadaan natin sa reaction video agad. Dahil nakakasira po talaga ng gawain ng lalo ng mga love team ni Kalingap Rab. Protektado natin lahat yan. Protektado natin yan. Dahil Kalingap yan at kailangan nating manatiling malinis ang Kalingap sa mata ng tao. Malinis naman talaga ang Kalingap. Kung may magre-reaction kasi ng pabalang-balang at mababas yung damay ang Kalingap. Tama. Damay ang buong Kalingap. Ayan. Galing. Salamat po. Ang galing, ang linaw po. Ang linaw po ng pagkaka-explain po ni na Kalingap Rab at ni Dr. Lab po, protektahan ang mga beneficiaries. Lalong-lalo na tayo, mga taga-Kalingap talaga tayo. Ay, dapat hindi tayo yung kumbaga hindi tayo yung maninira or mambabalahura sa beneficiaries ng Kalingap. Dahil yan po ay talagang inaalagaan nila kasi yan po ay tinutulungan po nila. Kaya yung concern nila dyan, talagang todo. So yan po guys. Malinaw. Huwag ka na magalit ha? Oo, hindi na. So ayan po mga Kalingap at mamasyal po tayo kasama natin sila Beyonce. Kasi tagal na natin nagbo-vlog, di pa tayo nagla-lunch together. Okay. Diba, Beyonce? Nice. Puro kasi tayo Beyonce. We're back again. Ayun. But this time, kasama ko ang family ni Beyonce. Yan po. Dito na kayo makain pas. Si Beyonce, Ano sabi mo kay Beyonce? Maganda? Yeah. Transformation. Yeah, transformation. Anong pagkakaiba nung hindi nyo pa nakikilala ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, sa buhay nyo ngayon? Gaano po yung pagkakaiba na yun? Pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi noon ang sobrang hirap namin. Trabaho ko sa malayong lugar. Sa ngayon po nang makilala kami namin sila Bayabal sa Square Rab, ay dito na lang po kami magkakasamang mag-anak. Hindi katulad noon na pupunta pa ako sa pinakamalayo para lang makakuha ng pera pang sa pamilya ko. Laki pong pasalamat ako sa Team Kalingap at nakilala po kami. So kumbaga parang nagkasama-sama po kayo. Hindi na kami nagkakahiwalay. Dahil dati, buwan kung bago kami magkita-kita kasi malayo po yun. Nakarating ako ng Ilocos. Uy. Grabe guys Ngayon ko lang alam ko na nagmamining po si Tatay Beran, pero ngayon ko lang narinig sa kanya na nakakarating din pala siya ng Ilocos guys. Ang layo po nun kung manggagaling ka ng Bicol. Parang doble na distance po ng Bicol to sabihin na natin na part ng Bicol ay Daet. Kung 8 oras po yung biyahe na manggagaling ka ng Daet papuntang Metro Manila. At kung pupunta ka naman ng Ilocos, galing ka ng Metro Manila, halos ganoon din po yung oras na gugugulin mo. Napakalayo pala nararating nitong si Tatay Beran. Kaya pala sabi niya, buwanan. Kapag sila ay nagkikita-kita ng pamilya niya, dahil nga po sa kanyang trabaho. At yun nga, laking pasasalamat niya sa pagkakadiscover sa kanila ng Kalingap. Gawa ng intact na po silang muli, hindi na sila nagkakalayo-layo. The best talaga, Kalingap. Paghahanap ng trabaho, doon ako nakakuha. Grabe po talang pasalamat sa ng Team Kalingap, kay Babal, kay Kuya Ram po. Kasi hindi na kami nagkakalayo hanap. Yeah, so napakalaking impact pala talaga po Malaki sa talaga. Family. Yeah. Si nanay,
paano niyo maikukumpara yung dati sa ngayon? Sobrang laki ng pagbabago ngayon talaga kaysa sa dati kasi yung dati talaga sobrang paghihirap namin talaga yung naranasan namin tapos halos puro paghihirap. Tapos ang laki ng pagbabago kasi talaga ngayon ay parang maginhawa na sa pamumuhay, yun nga, ang daming tumulong, yun dahil sa Kalingap, kaya na Kuya Bal, kay Kuya Ra, tsaka yung pag-aaral ni Fiancé, dati naglalakad lang siya noon, naawa pag ako nun sa kanya. Ngayon ay talagang nasuportahan ng pag-aaral niya. Yun kasi yung talagang ano ko sa kanya yung pag-aaral. Naalala ko noon yung mga nangyari. Sobrang talagang mahirap na pag iniisip pinabalikan ko parang hindi ko akalain na talagang magbabago yung pamumuhay namin. Pero salamat. Actually guys, deserving talaga itong family nito kasi alam nyo kung bakit. Kung ako lang po yung tatanungin, wala po akong nakikita lalo-lalo sa mga gulang po ni Biancy, wala po akong nakikita sa mga kinikilos nila or sa mga, kahit man lang yung mga facial expression nila, wala kang makikita na yung talagang hindi mo magugustuhan. Napakagaang po ng kanilang aura and yung mga sinasabi nila ay ramdam na ramdam mo na yung sinseridad. At hindi sila nahihiya na sabihin or ikwento sa atin na mga nakakapanood. Hindi sila nahihiya na ikwento yung katotohanan kung gaano sila kahirap dati. Pero isa pang kinabibiliban ko sa kanila, kahit nung hindi pa sila nakikilala ng Kalingap guys, ay kahit ganun kahirap yung buhay nila, nakakatulong din po sila noon. And kung hindi ako nagkakamali, meron na silang parang inampon noon pa. And hindi naman yung ampon na yung totally na inampon na, kumbaga sila lang pinatutulog nila doon, pinakakain, alagaan. Yun. But hindi sinishare talaga nila kung ano yung meron sila, kaya wala o meron talaga sinishare. Kaling. Diyos po na yung hindi nyo inaasahan din at pwedeng problemahin nyo pa yung pag-aaral niya. Opo. Dahil ngayon, parang hanggang sa pagtatapos niya, mabibigyan na siya ng tulong. Oo. So, nagpapasalamat ako talaga. Makaka-focus na siya sa pag-aaral. Hindi noon bago siya mag-aaral, maglalaba muna kami. Grabe, Maghanap muna ako ng paglalabahan. Yun nga. Mahirap talaga. Yun nga. Ngayon talagang nasa ayoko umiyak. Okay lang umiyak. Okay lang yan. So may mga panahon po na parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yung isasaing mo, hanapin mo pa. Grabe. At di lang po yun mga ilang araw. Maraming pagkakataon yan. Sobra. Kaya, yun nga, sabi ko sa kanila ngayon na, yung ganito yung buhay namin, sabi ko, ayoko mag-aaksay ng pagkain. Kasi noon, yung konting lang, yung pagkain na yun yung pinagkakasya namin. Lalo yan na yung bagong labas siya sa ospital. Maliliit pa yan. Pinagkakasya namin yung pinaghahati-hati namin yung sa mga anak namin. Minsan hindi na ako kumakain. Para na lang yun sa kanila. Grabe. Kasi yung mga anak natin, di ba? Gusto ko sila yung kumain noon. Kaya ako tinitiis ko na lang. Kaya sabi ko ngayon, kahit isang butil ng pagkain. Kanin o ulam. Huwag magsayang. Huwag masayang. Kaya pag napapanood ko yung at naririnig ko yung kwento ng buhay ng mga magulang po ni Biancy guys, nai-inspire din po ako kasi nakikita ko yung sarili ko na maswerte pala ako. Kasi meron pa palang mas mahirap kasi sa akin guys. Kahit pa paano, meron akong nakakabili po ako kahit kalahating sako ng bigas, na-stock ko dyan. Pero itong nanay ni Biancy, ayon sa kanyang kwento, talagang bago sila makapagsaing or what, kailangan maghanap buhay muna bago makabili. We are lucky guys. We are lucky. Dito natin nakikita na minsan kasi umaabot tayo sa point na
ang dami-dami nating question. Kumbaga, bakit ganito? Ang hirap ng buhay ko. Yung iba hindi naman nagpapakahirap, maalwan ang buhay. Yun pala, hindi natin nakikita gaano, guys. Yung kapaligiran natin. So, yun po yung naging sekreto ko ngayon. Kapag ako'y nalulungkot at medyo nag-self-pity, lumalabas ako. Tumitingin-tingin ako sa paligid. At dito, nakikita ko din na swerte-swerte ko pala. So, yun, guys. Dahil na-experience yung walang-wala. Kasi ang daming taong naghihirap. Ang dami pang taong naghihirap na ano. Minsan, sumasali kami sa ibang religion, gano'n na ano. Sabi ko, magbalik loob ako sa Panginoon. Sabi ko, parang nawawalan na ako ng tiwala. Ay, grabe. Sa kanya. Sabi ko, bakit ganito? Lalo yung nagkasakit. Bakit ang daming tao, ang daming yung masasamang tao, mga mamamatay tao. Bakit sabi ko yun, hindi pinapahirapan. Sabi ko, bakit yung pamilya ko, sabi ko, hindi naman masama. Pero humingi na ako ng tawad sa kanya. So guys, yun siguro yung minsan nagkakamali tayo ng na nawawalan tayo ng tiwala sa itaas po, Minsan kasi hindi natin alam na tayo'y sinusubukan lamang kung hanggang At ang pinaka matindi dyan, guys, pagka binigay ni Lord yung reward dahil nakayanan mo yung kanyang pagsubok. Grabe. Siksik-liglig. Kagaya nga po dito sa nangyari sa buhay ni Nabiansi po, Bali Kalingap ang ginamit na instrumento ng nasa itaas para ibigay ang reward dito sa pamilyang ito. So yun, wag po tayong mawawalan ng tiwala. Kahit anong mangyari, wag tayong mawawalan ng tiwala sa nasa itaas. Yun lang, guys. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Panginoon. Lagi na lang ako nagdadasal. Yun nga, pagkakagising kong sabi ko, sana po dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. Yung mga nila, mga pangangailangan. Yun nga. At nasagot yan. Ako, sabi ko talaga, si Lloyd, sabi ko talaga, walang makakatalo sa kanya. Yes. Wala siyang katulad po sa buhay natin. Kaya yung iba, sabi ko, sana huwag kayong mawalan ng tiwala sa yan. Panginoon. And alam nyo, guys, kung bakit minsan ay talagang ang laki-laki ng reward na binibigay ni Lord sa mga yung mga nakakaraos sa kanyang pagsubok. Dahil ganito ba yan, guys, pagka po kagaya nila na mahirap dumaan sa mahirap na buhay, gumagawa na ng hindi yung pamilya ni Biansi, guys, maraming tao dito sa mundo na kapag dumaan sa hirap ay gumagawa ng masama. Maaaring magnakaw, pumatay, mang-hold up, gumagawa ng paraan na mabilisan para makakuha po ng paggastos po. Pero sila hindi. Kahit naghirap po sila, talagang ginapang nila yung paghihirap nila. And yun yung nakita ni Lord. Kaya biniyayaan po sila. Magsilbing aral din po sana sa mga iba po na huwag mawala ng tiwala sa itaas. Yun lang po. Yun lang po. Magpakatatag lang lagi. Yan ang sinasabi, 5 yan sabi ko, kakayanan natin. Kung maliit pa yan, nag-ano na yan. Marami na siyang pangarap. Mama, pag laki ko, sabi ko, babaguhin ko yung buhay natin. Bata pa siya. Nasasabi niya yan. Naiiyak na. Lagi ko siyang yan ang pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong mahirap sa mga batang kung kahit wala yung baon, pumapasok yun sa school. Grabe. Yung elementary yan. Paano pag wala makain? Pumapasok siyang walang baon. Tapos sabi ko, minsan nagsaing ako ng umaga. Dinatagtagan ko na lang. Sabi ko, pag recess, uuwi ka na lang. Sabi ko, at yung iba kasi kumakain, may mga baon. Sabi ko, para hindi ka maingit, uuwi ka dito sa bahay, kakain ka na lang kanin. Uuwi talaga yun ng bahay, kakain na lang kanin. Kahit yung ulam niya, toyo, gan. Kasi may makapag-iba. So, may pagkakataon, toyo ang ulam. Oo,
po yung toyo. Pag wala talagang kami, wala akong makitang mapag-anuhan. So, na-experience niya po yun, yung ulam ay toyo. Oo. Pag nakikita mo si mama mo umiiyak, anong nararamdaman mo? Naiiyak din po. Kasi simula po talagang na po, mahirap na po talaga yung buhay po namin. Simula po nung bata pa po ako na po yung palagi pong inuutosan ni mama. Pag walang-wala po kami, ako po yung nangungutang sa tindahan. Grabe. Hanggang At least nakakahiya naman. Opo, nakakahiya po talaga. Pero hanggang grade, na naman po ako naging para grade 11 po. Ay, grade 10. Grade 10 po kasi nakilala na po ako ni Dr. Love po. Nung nakilala na po ako ni Dr. Love. Kaya sobra po talaga laki ng pinagbago po namin. Simula po nang matagpuan po kami nila Kuya Rab. Yun. Pagbabago. Inaasahan mo ba na magiging ganito yung buhay mo ngayon? Nung time na nahihirapan ka? Hindi. Parang panaginip. Pangarap. Pangarap lang. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na yung pangarap ko pong bahay na ganun po na may second floor, ganun po. Okay, pangarap pala talaga niya yan. Na hindi pa man po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad. Yun. Kaya yan guys, talagang sobrang napakaswerte po ng mga beneficiaries ng Kalingap. Dahil kagaya na sinabi ni Biancy, hindi pa siya nakakapagtapos at bata pa siya. May bahay na siya at hindi basta-basta bahay po guys, no? Alam niyo bang alam ko, marami na nakapagtayo rin na sariling bahay po dito, At para lang po sa mga hindi pa nakakapagtayo, kaunting kaalaman, napakahirap po talaga na magtayo. Lalong-lalo na kung yung trabaho po natin ay hindi naman po ganun kalakihan ang sweldo, kahit nga po yung ibang nasa abroad. Kumbaga, yung mga nag-work ng simple lang din. Hindi yung mga pang-professional po, na work sa abroad. Kumbaga, mga pambahay, yung mga ganun. Alam po nila yan kung gaano kahirap ang magtayo na bahay. Lalong-lalo na siguro kung kasi laki po ng bahay ni Biancy. Kaya talagang hoping ako na yung mga beneficiaries ay talagang gagawin din po nila yung mga hinihiling ng Kalingap na magpakaseryoso sa kanilang pag-aaral. Yun lang naman po yung alam ko na pinakamalaking bagay na hinihiling ng Kalingap guys na mag-aral sila ng maayos. Huwag nilang pababayaan yung kanilang pag-aaral dahil yun po palagi yung main problem ng mga beneficiaries. Yung kanilang pag-aaral at yung pabahay po sa kanila parang secondary na na lang yun. Parang bonus na lang. Yun. Meron ka bang mga memories nung lumalaki na nakakaiyak talaga nung nararamdaman mo yung hirap sa pamilya? Yung nagkasakit po si Papa. Yung talagang kahit po mga kapatid niya na dati po hindi po namin malapitan din yung ay grabe. Papa. Talagang si Mama po yung nagsisika po para yung na-hospital po si Papa. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin kaya ni Biancy na nung nagkasakit ng kanyang papa po, ay kahit yung mga kapatid ng tatay niya ay hindi nila malapitan. Hindi ko maintindihan kung walang-wala din ba or sadyang hindi lang sila kinikilala or mayroong kaunting hindi pagkakaunawaan po siguro. Pero kung meron man po na hindi pagkakaunawaan, pagdating sa emergency, dapat sama-sama pa rin. Di ba guys? Yung yung paa niya. Mga kalakay. Talagang si Mama na po yung nagtataguyod sa amin. Tapos ako po yung nagpapatay sa mga kapatid ko. Tapos hindi man po ako tapos yung sa iba po, yung pag-uulam to ng gano'n, hindi man po ako doon. Okay lang po yan. Okay lang sa'yo na ba? Siyempre, may nakikita ko yung mga ibang bata, masarap ang kinakain, may baon sila. Ano nararamdaman mo nang lumalaki kasi gano'n? Ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung yung point na makakamit mo rin yan. Parang nung lumalaki ka ba, marami ka ring pangarap at naniniwala ka na parang maaabot yun? Opo. Yes, positive talaga. Ano mga na-imagine mo nung bata ka pa? Dahil po siguro dahil po sa mga nararanasan ko pas lagi ko pong iniisip na gagawin ko po yung lahat para maitaguyod sila mga malapasan po yung ganong buhay.
Gaano mo sila kamahal? Sobra kung ano. Mas mahal ko pa po sa sarili ko. Mas mahal mo pa sa sarili mo. Actually guys, ang ganda na sinabi ni Biancy, ano? At ito, isang katibayan po na sobrang mahal po ni Biancy ang kanyang mga magulang at gusto niya iparanas sa magulang niya yung ginawa po, ano, kasi one time na nagkaroon ng pag-uusap si Biancy tsaka si Kalinga Prab po, ano, natanong po siya ni Kalinga Prab kung nakakapag-ipon ba si Biancy. Naiipon ba niya yung kanyang mga kinikita? At ang sabi nga po ni Biancy ay hindi siya nag-iipon. Binibigay niya lahat sa nanay niya. At yung nanay niya ang nagmamanage sa pera ni Biancy. Kumbaga, ipinabahala na niya. Kumbaga, binigay na niya siguro sa magulang niya. Dahil ang sabi po ni Biancy nun, nanghihingi lang siya kapag kailangan niya. So, yan po yung sarili ko pang intindi. At ang laki ng tiwala niya sa kanyang magulang dahil hindi po basta-basta yung mga kinikita po ni Biancy, galing sa mga sponsors, sa Velvet Box, at kung saan-saan pa. At galing din kay Kalinga Prab. So, yun guys, maraming pera po yun. Yun. Yung ngayon nararamdaman mo yun sa pamilya. Bakit ka naiiyak? Ano nararamdaman mo? Naiiyak na siya. Tears of joy lang po. Tears of joy po. Tears of joy, that's good. May mga time din na parang may time kasi ang buhay ng tao nagda-doubt din sa Diyos. Yes. Nagko-question sa Diyos. Yes. And then may time naman humingi ka ng tulong sa Diyos. May time ba na nag-pray ka talaga na, Lord, tulong naman? Opo. Tapos yun nga po, yung talagang pong yung kay Papa po, doon po talaga nag-pray na po ako nun. Tapos yung talagang nahihiya na po talaga ako mangutang. Kawawa naman, no? Naglagi po ako nagpa-pray kay Lord na sana bigyan naman po kami ng makakatulong po sa amin na ganun. Tapos po yung binigay po si Dr. Love. Wow. Nagulat nung naglalaba po ako nun sa bahay. Tapos nakita ko po si Dr. Love. Sabi ko, sino ito? Tapos. Tapos po yun, sabi daw po niya na daw po siya, vlogger daw po siya. Siya daw po si Dr. Love, tutulungan daw po kami. Ganun po yung sabi po niya nun. I-describe mo sa amin naman yung first time mo naman na nakilala sila Kalinga Prab. Yun. Yung kay At yung Kalinga. expectation mo. Siyempre from Dr. Love to Kalinga Prab. Ngayon. Yes. Ano po? Kasi ang question guys is yung pagbabago po ng buhay nila. Actually, si Dr. Love, okay, sabihin na natin pong pero mas nakaramdam po ng ginhawa ang pamilya ni Biancy nung si Kalinga Prab na talaga yung humawa kasi ibinigay po or ipinasa ni Dr. Love si Biancy kay Kalinga Prab dahil alam ni Dr. Love guys na mas malaki po ang maitutulong ni Kalinga Prab kaysa sa kanya. So yun po yung aking pagkaintindi, kaya yun. Kung kay Kuya Rob, sinasabi na po talaga po sa akin yun ni Dr. Love. Kachat ko na po nun si Doc. Sabi niya po, niya daw po ako, ilalapit daw po ako kay Kuya Rob po. Kasi nawawala na din po. Kala ko nga po hindi na po mapunta nun si Dr. Love. Kala ko po hindi na po mabalik po nun sa bahay isang beses na po. Tapos yun po, nagbalik po siya. Tapos sinabi po sa akin na ipapakilala daw po kay Kalinga Prab, yung pinaka daw po, boss po. Yun. Boss, okay. Tapos, naramdaman mo nun? Na parang ipapakilala, napapanood mo na ba si Kalinga Prab? Opo. Nanonood po ako dati ng Edrica. Uy, grabe. Tapos, po yun. Siyempre po, masaya po tapos nakaramdam po ako ng pag-asa. Nakaramdam ka ng pag-asa. Siyempre, kapag binalikan ka at nagvo-vlog na, hindi ka pa naman sure kung hanggang saan yung dulo na no? Tama. Kailan mo naramdaman na parang, eto na, magbabago na yung buhay namin? Simula pa po. So, simula pa lang. Nararamdaman mo na rin, ito na yun. Kasi lagi man po ako nagpe-pray kay Lord po na sana po talaga mabago po yung buhay po namin. At ngayon, ito na yan. Nice. At least parang ipinakita mo na ito nangyayari sa buhay nyo. Totoo talaga.
Hindi po talaga scripted. Hindi talaga scripted. Tsaka nakakatawa yung mga kwento mo kanina. Hindi mo inaasahan kung babalik sila, hindi mo alam kung ano susunod mangyari, natagpuan ka naglalaba. Talagang yun yung nangyari nun. Kaya sinasabi po nila scripted. So, hindi scripted? Opo, hindi po in-scripted. Talagang... Grabe naman kung sasabihin scripted itong EDSI. Napakahaba na po. Ang dami ng episode kung scripted yan. Ako, baka sawang-sawa na po yung gumagawa ng script. At ang hirap pa gumawa ng script, guys, ha. Hindi basta-basta yun. Ito ay sabi nga, EDSI as real. Kumbaga, lahat totoo yan. Pati feelings yata niya, totoo. Pakinggan po natin. Nagsimula po kay Dr. Love hanggang sa napunta po kay Kuya Rab. So, hindi scripted. Pati feelings mo. Yun. Ayan, guys, ha. Ayan, guys, sa matindi. Umamin si Viancy na pati feelings niya kay Papa Eds ay hindi scripted. So, ibig sabihin, totoo. Grabe, ha. Isang revelasyon na naman yan. Tay, hindi na po. Huling-huli. Tay, meron po akong tanong. Kasi si nanay medyo nag-aalaga ng baby. So, ikaw po muna ang anak ko. Anong feeling na isang tatay na may sikat na anak? Ano po? Proud po ako sa ano po, kasi naging ganyan siya. Kahit mahirap lang kami. Ano siya, talagang nagsisikap po siyang makapagtapos siya. Ganyan na kahit medyo maraming nagbabas sa kanya, talagang linalabanan lang niya para sa kanyang ano po, makatapos po siya sa para siya makatapos. Kaya masaya po ako at talagang matatag po siya. Kahit po maraming nilalabanan niya, masasamang nababasa sa talagang binabaliwala lang niya po yung mga comment na hindi naman po nakakatulong po pag Ano po masasabi? Grabe, guys, no? Yun lang isang napakaganda kay Viancy, guys, no? Yung sobrang tatag niya pagdating sa mga bashers. Unlike sa mga ibang, alam naman po natin, yung mga ibang tinutulungan din ni Kalinga para pagka nababash ay talagang umiiyak na or sobrang apektado na. Pero si Viancy parang baliwala lang. Kasi focus lang po siya. Focus lang siya sa gusto niyang marating. Gusto niya makapagtapos sa pag-aaral. At alam niya na hindi makakatulong yung mga bashers. Kaya binabaliwala lang po niya. Napaka-positive ni Viancy. Yan maganda. Niya sa mga napapanood niyo, nakikita, parang naging close yung dalawa. Lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi? Grabe, iba na yung banat ni Pastor ER. May kasama ng chika-chika. Okay yan, Pastor. Tuloy mo lang. Sabi niyo, bilang tatay. Ano po, alam ko yan. Love team sila, pero hindi ko po alam kung talagang close ang dalawa. Yan na. Mismong tatay ni Viancy, hindi na siya sure kung hanggang love team lang talaga. Ang EDSI kasi, napansin niya na sobrang close na nila. Ibig sabihin, hindi na pwedeng hindi na kayang itago. Yung relasyon po ng EDSI po, hindi na talaga kayang itago, guys. Kusang lumilitaw. Nakikita natin yan at nararamdaman natin. Yun. Hindi niyo pa siya tinatanong talaga na, anak, ano na ta? Wala naman. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga. At payag kayo dun sa setup ni Kalinga Prab na parang may love team, may magkasama sila sa Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko papayagan. Ihahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Siyempre. Tiwala po talaga ako. Antindi, guys, no? Grabe. Tiwala po kay Eds. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Okay. Andiyan ba si Papa Eds? Grabe siguro yung nararamdaman ni Papa Eds ngayon, guys, no? Kung naririnig man niya yung mga pinag-uusapan dito ngayon, actually, nandiyan si Papa Eds. Hindi ko lang alam kung nasa labas siya at hindi niya naririnig yung pinag-uusapan. Kung ako siguro makakarinig yan, guys, at ako si Papa Eds, nako, sobrang tuwa ako na. Kasi okay pala ako sa magiging biyanan ko. Grabe yun. Opo. Ganun pa rin parang yung love team niyan. Yung love team niya, okay naman. Okay naman yung nila ngayon ka. Nababantayan niyo po. Oo. Uy, Pastor ER, ha? Sabi ko, saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Grabe. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa
sa puso niya. Ang Kasi galing. hindi namin hawak yung puso Galing. niya. Pareho po ba kayo ni tatay na suporta? Kung anong gusto niya. Kung sino gusto niya. Oo, nasa kanya naman yun. Yun po. Ang ganda po, no? Ang ganda po ng ano nila. Kumbaga, sa bagay, sino nga ba naman si Papa Eds para hindi nila pagkatiwalaan? Alam naman po natin lahat na kahit nga sa mga K-boys, siya na lang yata yung hindi nakakagawa ng ng against sa rules ng Kalingap. So, how much more sa pamilya? Lalong mas mabait yan. Sa rules pa ng Kalingap, never siyang, never siyang, sumuway. Yan, nag-iisa na lang yan nag-iisa na lang si Papa Eds na, hindi sumusuway sa rules ng Kalingap, guys. Yung parang pag-scout, magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin siya, tsaka si Edo. Tsaka pag ginagabi na, nagchat naman sa akin si Edo. Grabe. Bakit kayo ginagabi? Medyo. Pastor ER, chikador na Pinapandaan ko na. Sa Velvet Box. Pero po boto po ba kayo sa love team nila? Grabe, guys. Masabi niya kay Edo. Ay, mabait naman si Edo. Of course. Mapagkakatiwalaan. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling. Maraming hinihiling ang fans. Grabe ngiti ni Biancy. Biglang sila pala napapangiti. What? Napansin din ni Pastor si Biancy. Grabe po yung ngiti niya. Kasi ang ganda naman nga sinasagot ng magulang po niya, guys. Sino ba naman ang hindi kikiligin dyan sa sagot ng kanyang magulang? Kumbaga, malayang-malaya sila ni Papa Eds. Yun lang ang ibig sabihin nun. Dahil sa tiwala. Magiging sila po sa tunay na buhay. Ay, ano po yun para sa inyo? Grabe si Biancy, Hindi si tatay pasasalitain ka niya. Yung parang, sana nga, maging sila, kung ano man problema ang dumating yun, magpatiwala lang sa isa't isa. Tsaka tama. Magtapos muna ng pag-aaral. Yes. Tama. Para po sa atin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, magtapos muna. Pag pagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagustuhan. So kung nagustuhan niya si talaga, at yun yung gusto niya, gusto ko, mami, nandun kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo? Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero hindi po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng pag-aaral. Ay, po, kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Tama. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto. Grabe si Pastor ER. Kumbaga, basta okay lang. Okay naman ba yung mga katanungan niya, guys, di ba? Nagle-level up na rin po si Pastor. Kumbaga, may kasama ng chika-chika yung kanyang mga katanungan. Okay yan. Mag-asawa na. Talaga hindi. Wala naman kami. So, sa graduation, kinabukasan, pwede na. Ulitin natin yun, guys. Ulitin natin konti. Ulitin natin. Kasi ang ganda nun yung sinabi ni tatay. Tuloy. Pag pagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si talaga, at yun yung gusto niya, gusto ko, mami, nandun kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami makikisama, hindi naman kami magsasama. Papayag po kayo? Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng pag-aaral? Ay, po, kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Talaga hindi. Wala naman kami. So, sa graduation, kinabukasan, pwede na po? Basta, Teka. Nako, asan ba si Papa Eds? Nakikinig ba to? Pero alam mo nyo si Biancy, guys, ang ganda na po ng ngiti habang nag-uusap-usap po sila. Pero nyo ba naman? Sabihin ng tatay niya na makatapos lang yung kanyang anak. Wala na silang hindi sila kukontra kung ano gusto ni Biancy. At kahit kinabukasan, pagkatapos ng graduation, pwede nang magpakasal. Nako, grabe. Yan po yung aking title, guys. And matindi yun, matindi. Siguro, tuwan-tuwa na ngayon si Papa Eds dito, guys. Kasi si Biancy, tuwan-tuwa na
Pag mo, basta tapos na siya. Ay, baka kumuha ng 1-year course. Wag ganon. Wala naman pong problema. So, hindi kayo ganon ka-control sa buhay niya. Basta... Hindi po kasi alam naman niya po ang Grabe, saya ni Viancy. So, yun naman pala. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa laki ng binago sa buhay namin, ng pamilya namin. Lalo na kay Viancy. Sobrang salamat sa lahat-lahat ng sumuporta sa kanya. Mga nagmamahal sa kanya na talaga hindi naman nila talagang kamag-anak pero pinakita nila na bihira po talaga yung mga taong gano'n na kaya. Yun, guys. So, ang humanity talaga may pag-asa pa kasi hanggat nandyan ang Kalingap, andyan ang mga butihing mga sponsors na tumutulong ng walang kakundi-kondisyon, walang inaasahang balik. May pag-asa na maliligtas ang humanity. So yun guys, kaya salamat sa mga tumutulong ng walang pasubali. Yan. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Viancy. Maraming pasalamat po sa inyong lahat. Kasi kami po siguro kung sakaling maging stable na siya. Pagtulong din po ang namin sa kapwa namin. Yun po. Nice. Sa ngayon nga po, bago kami umalis, may bata dun sa bahay. Hinaampon namin na, pero hindi naman ampo, parang kasi kawawa. Kaya siguro gusto ko din makatulong sa mga... Nice. Grabe guys, no? Meron na namang naulit na naman po, kagaya nung nabagit ko po kanina, na nung hindi pa sila nakikilala ng Kalingap, ay meron na silang parang inampun dati doon sa malapit sa dagat ng bahay po nila. At ngayon, naulit na naman. Meron na naman po silang tinutulungan na isang bata. Grabe, may pusong Kalingap din talaga. Natural na may pusong Kalingap din. Itong pamilya ni Viancy. Kaya sila binibless. Diba guys? Kasi marunong silang mag-share. Kahit walang-wala na, kahit konting-konti lang yung meron sila, sili-share pa rin. Saludo talaga ako sa pamilya na to. Actually guys, bilib ako sa pamilya ni Viancy. Totoo yun. So kumbaga yung tinanggap niyo ay gusto niyo rin na magawa para sa iba. Kasi marami pa pong naghihirap ngayon na talagang nangangailangan. Yun. Salamat po. Si Viancy na lang. Actually guys, hindi po kasali sa pangarap ni Viancy na maging vlogger po tapos ito naman si Nanay. Gusto niya na tumulong sila sa iba din, sa mahihirap kapag stable na si Viancy. So magkaiba po sila ng vision and well, pwede rin po naman tumulong kahit hindi nagbablog. So yan po, di ba? Kasi marami naman pong maraming paraan kung gusto mong tumulong. Kaya lang, iba rin po kasi pagka nagbablog ka kasi may kinikita ka. Hindi yung nanggagaling sa naitabi mo, yung ipatutulong mo. Habang nagbablog ka, kumikita ka, na itutulong mo, yun naman po ang advantage talaga ng charity vlogger. So yun po. Pero napakaganda po ng puso nila kasi gusto nilang tumulong talaga. Kahit na lagi mo na ito nagagawa, pero ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto. Grabe. Masaya po pa. Siyempre po. Siyempre. Sinusuportahan po nila ako kung ano po yung ginagawa ko. Tsaka kay. Dahil po approve po sila, boto po sila dun sa... Kanino? Kay po. Grabe, di ba banggit? Kalingap Edo po. Yan. Sa love team po namin, yun. Siyempre, masaya po ako na gano'n na alam ko pong supportado po kami nila mama po. Grabe, may support ka na kagad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos ng pag-aaral muna. Gusto yun din naman po yung gusto ko. Hindi nga. Yes. Para Viancy, yung muna, Sabihin niyo na yung pwede niyo sabihin na alam niya. Maraming salamat. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa magaling si papa mo kasi yung maintenance ko pa ganyan na suportahan.
Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Yes. Malasakit siya sa mga kapatid. Tsaka, talagang yan. Mama tsaka papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edu. Grabe. Maraming salamat sa pag-support kay Biancy na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman. Tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edu. Tsaka payo ko lang sa kanilang dalawa. Kasi syempre medyo pa si Biancy, pero mag-18 man na siya sa yan nga, sabi ko sa kanya, mag-mature na yung isip niya. Yan nga, sabi ko sa kanya, na lang silang dalawa, yung may problema, wag mahiya na magsabi sa amin. Magaling open. Kasi yung pinakamahalaga, wag siyang mahihiya sa amin, ano ang mga problema nila, kung sakaling kung anong gustong sabihin niya. Yun. At saka welcome naman siya sa bahay, kung pupunta siya, huwag siyang mahihiya. Yun ang ko kayo. Pakaswerte ni Papa Eds. Sa bahay na lang. So, pwede rin po yan. Mas maganda rin po yan, no? Oo. Yes, pero maganda talaga. Pero na parang ang anak niya ay parang nagkaka-crush na kay Edu. May mga signs. Level up na si Pastor AR, guys. Nung una talaga. Mother knows di ba? Sabihin ko. Kayo talaga ang mga chika ni Pastor. Hindi lang puro seryosohan, guys. Kumbaga, halo-halo din. Yun ang talagang nakaka-entertain, di ba, guys? Hindi boring. And ito, kung binuking si Biancy kanina ng kanyang tatay, ngayon, ibubuking ulit ng kanyang nanay. Grabe. Actually, alam na natin to. Kaya lang napakasarap po na ulit-ulitin na mapakinggan galing mismo sa magulang si Biancy. So, ito na. Nung una talaga, talagang siguro may crush siya. Nahalata niyo po? Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Para kaming magbarkada lang sa bahay paggabi na. Ang ganda. Tatabihan sa akin. Yung paa niya nakasandal na sa bigat. Minsan talagang iniinis niya ako bago kami magkikwentuhan. So, nagkukwenta siya na kinikilig siya. Ganun. Oo. Tapos, doon nga daw, crush niya. Ewan ko nagbago o hindi. Ngayon na po. Malamang hindi. Naman sila. Sabi ko sa kanya. Grabe, booking. Kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng salubing mo, sasaloobin niya. Tama. Ayoko nang mangyari yung gano'n na galing. Wala akong alam sa buhay niya. Yung nagtatago na sinisikreto. Kasi dyan ang uumpisa yung magkaka-boyfriend nung hindi alam ng magulang. Tapos nalalayo yung loob. Malayo na yung loob. Yeah. So, ang ginagawa niyo ngayon is tiwala sa kanya. Tsaka, kilala ko siya. Kilala ko naman siya. Talagang hindi siya tulad ng ibang na mabait yan. Kaya sabi ko, tiwalang-tiwala ako sa Sure ka po na hindi siya marupok? Kaya lang, grabe, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag hindi pa siya nakakaranas na umibig, sabi ko, pag nasaktan ka. Masakit yung unang sakit eh. Oo, sabi ko, magsabi ka lang, ka po. Parang kanta ni Rod Stewart yun, guys, First cut is the deepest. Grabe. Nararamdaman mo. Kasi, ganyan. So, nababahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng parang ganun. Tsaka, kung masaktan man siya, experience. Saka natin interviewin kung sasaktan ba to. Hindi ito sasaktan. Pero sana hindi naman. Hindi naman po. Of course, grabe. Napakaswerte talaga ni Papa Eds kasi siya yung unang-unang minahal po ni Biancy. Unang relasyon, napakaswerte kasi hindi ko alam kung naka-experience sa mga ako ng gano'n na ako yung unang minahal, guys. Pero dito kay Biancy, kakaiba. Napakaswerte ni Papa Eds kasi wala pang comparison
na nakikita itong si Viancy, kung ano yung nararamdaman niya kay Papa Eds, yun na lang talaga. Wala na siyang ibang pagbabasehan na kagaya ng, kunwari, may nagka-relasyon na siya noong una. Yun po, napaghahambing-hambing niya kung meron man. Kaya lang, wala pa. Kaya, solid talaga siya kay Solid talaga siya kay Papa Ed's case. Napakaswerte. Grabe. Okay na. Baka marami pang mabuking. Yun lang. Ano? Kaya na. Kumusta ang interview? Nagulat ako, tatanungin pala yung mga dating, naranasan namin noon. Pero okay din kasi yun. Ngayon lang ulit, may kumausap sa amin ng ganito, na pag-opina namin. Sorry, Okay. Actually guys, alam naman na natin lahat yung mga pinag-usapan nila kanina, Ang kaibahan lang, itong pagkakataon na ito ay talagang sobrang detalyado yung kanilang pinag-usapan. Kasi dati, guys, limited lang yung ginagawa na vlog. Pero ito, kaya ang haba-haba, guys. Dahil naka-unli. Yun ang maganda, di ba, guys? Para nakapaglabas ka ng mga gibat ng nararamdaman mo. Hindi naman yun bigat. Talagang yung nagpasalamat lang kasi yun talagang nabago pa yung buhay namin. Dahil sa inyo. Sila Kuya Rob. Ikaw kasi, minsan, sinesharean mo din ako. Dapat nag-ano ko rin sa akin para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam nyo guys, yan yung isang yan yung palaging sinasabi ni Papa Eds, yan yung hindi naman complain siguro, kundi request niya kay Viancy na mag-share naman siya. Share naman ni Viancy yung mga problema niya kay Papa Eds. Kung ipagkatiwala yung mga Kaya lang itong si Viancy kasi guys, iba yung pagkatao niya Kumbaga sobrang strong yung kanyang personality. Kinakaya niya na i-solve yung isang problema at hindi yan magsasalita hanggat kayang-kaya pa niya. Gusto niya sarilinin yan, guys. And syempre, uunahin niya sasabihan muna yung kanyang mga magulang. Pero kung talagang magkaroon na ng formal na relationship itong dalawa na ito, maganda rin na mag-share na siya kay Papa Eds, di ba guys, para may transparency. Yun. Ayoko nang madagdag sa mga iniisip mo. Tsaka madami ka mo nang pinag-share baga. Pwede ba yun? Siyempre, okay lang yun. Iniisip ko rin mga samahan ko dito, Kasama kita Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na ikaw. Uy. Hindi ka ba sanay ng may jowa? Yan. Ayaw mo man tinatago, Narinig niyo yun, guys. Ang tindi ng katanungan ni Papa Edson na, hindi ka pa ba sanay na may jowa? Ibig sabihin, talagang umaamin sila. Umaamin si Papa Eds na mag-jowa talaga sila. Hindi naman purke jowa, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. And that's it, guys. At binanggit din ni Viancy na hindi porket mag-jowa ay dadamay na. Ibig sabihin, talagang inaamin nila na mag-jowa na sila. That's it. Official na to, guys. Problema natin. Dapat yun. Siyempre, lalo kung mahirap, di ba? Dapat, gusto kong tumulong Yes. Lalo na kung kaya ko naman, makatulong. At saka isa pa, iba na tayo ngayon, Hindi na kagaya nung dati na ganyan. Vlog lang. Ano ba? So ngayon, Ba't ka magsalita siya, Kira. Ano ba? Parang kulit. Ilang ka naman huwag kang dyan. Oo na. Thank you Kasi andyan ka palagi. Tsaka iniintindihan mo ko na hindi man ako talaga laging naglalabas ng problema ka.
Ayun nga. Pangiti-ngiti ka lang kahit may problema na. Minsan, Grabe, no? saan ka naglalabas ng ng sama ng loob. Social media, sa gaya ng sinasabi mo. Doon ko na lang binabasa minsan ng mo eh. Hindi kasi ako sanay maglabas ng problema. Saka, pagkaya ko pa naman, hindi ko talaga. Yun. Sinasolo ko muna. Lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Isa ka na din. Okay. Yan, grabe. Alam niyo guys, sobrang natutuwa ako ngayon dito kay Biancy kasi ang galing-galing na niyang magpakilig. Alam niyo yun. Simple lang yung mga banat niya, pero talagang imposibleng hindi ka kikiligin sa mga binibitawan sa salita. Napakasimple. Huwag ganyan ko parang feeling ko, inaano mo lagi ako nagsisinungaling. Yun. Yun lang yung yun yung, kaya minsan siguro, kaya hindi nagsasabi itong si Biancy, dahil parang hindi naniniwala kasi si Papa Eds eh. Dapat alisin na ni Papa Eds yung gano'n na style niya, di ba? Na kapag may sinabing seryoso itong si Biancy, dapat i-appreciate niya kaagad or i-claim niya na totoo. Kasi nga naman, kagaya niyan, sinabi ni Biancy kanina, sa mga, isa na si Edu sa mga minamahal niya, tapos iba yung, pasensya ka na Papa Eds sasabihin ko lang totoo. Tapos magkikengkoy-kengkoy siya na parang hindi naniniwala. Siyempre, medyo ma-offend yung nagsabi. Ang hirap bigkasin yun guys nang harap-harapan, lalo sa vlog. Ang daming nakakarinig at ang daming makakapanood. Tapos ganun yung reaction na makikita mo. Yan, Papa Ed, sana marinig mo to ha. Alisin mo yung style mo na gano'n. Dapat pagka sinasabihan ka ng seryoso, mahal ka niya, dapat maganda rin yung maganda rin yung responde. Yan. Wala tayong galit kay Papa Ed, guys. Mahal natin yan. Idol ko yan. Umpisa nung napunta ako sa Kalingap, siya na yung idol ko bukod kay Kalingap Rab at kay Kuya Val. Pinapaano lang kita para masyado kang parang na-stress ka ng bigla eh. Kasi pag seryoso ako, tinatawanan mo naman ako. Ayun. Exactly. Yun po yung ibig kong sabihin guys. Tinatawanan o kaya binabara. At least hindi na lang sa akin nanggaling. Solve. Sinalo ako ni Biancy, guys. Hindi naman sa ganun eh. Alam mo yun, hindi naman sa natatawa ko. Ganun lang talaga yung way ko pag medyo kinikilig sa isang tao. Well, Papa Eds, FYI, uulitin ko, hindi po maganda yung ganun para sa hindi maganda na gawin mo reaction yung ganun para sa isang babae na nagsasabi na mahal ka niya. Yung tatawanan mo o babarahin mo. Parang hindi ka seryoso niyan, kagaya ng sinabi ni Biancy. Galing naman po kay Biancy yan, guys. Naulit ko lang. Ayun. Hindi ko alam kung paano umak sa mga sinasabi mo minsan. Ayun. Yun naman pala, guys. At least umamin si Papa Eds dahil, hindi niya alam kung paano mag-react sa mga sinasabi ni Biancy. Ibig sabihin, ayoko nang, baka sabihin nila, tinitira ko si Papa Eds. Well, ituring na lang ninyo ako na kuya ninyo. Kumbaga, mas nauna na ako sa inyo. Nakarami na ako na experience. Kaya siguro, pagdating sa ganitong bagay, mas marami na akong alam. Pero gusto ko kausapin to ng personal. So, okay ka na? Kaya ako syempre yan ka. Post mo. Buti nga, sinasama mo ako sa pag-vlog. Kasi nalilibang ako. Pag syempre. Kung magsa-social media lang, mas ma-stress ako pag andun lang. Kaya, thank you kasi palagi mo ko sinasama. Sana maging matagal pa yung bakasyon, Mga 3 months pa. Kasi, nag-i-enjoy mas okay pag andyan ka Mas maraming nagagawa. Saka, medyo hindi... Mas marami. Saka hindi malungkot. Saka hindi malungkot pag nandyan ka. Hindi nakaka-boring.
Tsaka, pag pumasok ko na ulit, yun, saka lang, mabalik na naman sa dati. Kaya, susulitin ko na talaga yung yung bawat Correct. araw na, ito, okay, yung may pasok ka sa akin. Kasi pag, solo na naman ako. So, dati na naman yung kasama ko, si Arjun, na napasaway. At, yan, pagod na naman, solo na naman. Pero, nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso, kailangan mo din talaga mag-aral, Huwag ka na kayo mag-aral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Ala ka. Grabe Biancy. Ayan. Ginulat mo naman ako doon. Niyayaya ka lang mag-vlog, tapos siyayain mo siya, magpakasal na kayo. Grabe ka. Aba i-schedule nyo naman yan para naman makapag-attend kami. Gusto ko makapag-attend yan. Alam kong joke lang yon pero nakakatawa. Sobrang nakakatawa po. Ito si Biancy. Tuloy. Hindi mo sana kanina sila mama Si Paso. Yan. Ang bira. Hindi ka kasi nagano dito Hindi mo tuloy narinig sila mama. Ang tindi. Kung giro-giro lang ganyan. Ako. Aba, tututuhanin siya ni Papa So, grabe. Darating din naman tayo dyan. Di ba? Oo naman. Siyempre. Ano yun? Ay, grabe talaga, guys. Agree na agree. Si Biancy na darating sila doon. It means, darating sila sa pagpapakasal. And agree na agree. Grabe, walang problema sa dalawa. Wala rin problema sa magulang ni Biancy. And I'm sure, wala rin magiging problema sa sariling magulang ni Papa Eds. Lalong-lalo na po, kay na Kuya Val. Botong-boto sila kay Biancy. Diba? Grabe na to. Basta wag ka na magbabago. Siyempre. Dapat walang magbago sa akin. Iyang galing. I'm yours till the end of time. Uy, grabe guys. Sobra na naman pinakilig tayo ng Edsy. And guys, ang haba po nitong nagawa kong video ngayon. Sobrang nag-enjoy po kasi ako. Gustong-gusto ko lahat yung mga pinag-usapan nila, naging topic nila. Kahit yung kay Pastor ER, yung kay Kalinga Prab, tsaka kay Edu, ganon din kay Dr. Lab. Gustong-gusto ko po lahat, kaya ginanahan po ako, guys, na reaksyonan. Halos buo po yung video, pero hindi. Kinuha ko lang po yung mga gusto kong part doon sa original video ni Kalinga Prab. Hindi naman po buo. And wala naman po masama doon as long as tuloy-tuloy yung pagre-reaction. So yun guys. And muli, thank you po sa pagsama ninyo sa akin ngayon. And alam ko po na masaya rin kayo sa mga narinig ninyo, kagaya ko. Narinig natin sa napanood po natin. So yun. Thank you. And God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And huwag po natin kalimutan guys na pindutin naman po yung subscribe button, like button, and share button. So yun, thank you. Bye-bye po muna. Pansamantala. Bye-bye.